Ano ba? Bakit pa ba natin pag-aralin ng Pilipino at ang no limit ang hire? Oo nga, parang wala namang epekto sa buhay ito natin. Tama nga. Pag nandito yung si Rizal, magtatampo talaga yun. Ito na ba yung sinasabi ko na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan? Matuto sa nakaraan, bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema, o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Arwage ng Binondo, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Magandang araw, Senyor Ibarra. Tunay kang iniisip ni Maria Clara. Magandang pagbati, Padre Damaso. Narinig ko na ikaw ay isang matalik na kaibigan ng aking ama. Pasensya na, ngunit hindi yun totoo. Jose Maria, bakit maraming demonyo dito? Iya, kukuha ka muna ng pagkain sa kusina. Balita ko walang alam mga tao sa Europe. Sigurado ka bang walang iba si Maria Clara? Es un placer explorar el mundo. Explorar. Tila nahihibang ka na, Ibarra. Mga binibini at ginoo, ikinagagalak ko na hindi ko pa rin nakakalimutan na ang Pilipinas na bayan. Pilipinas? Mukhang nakalimutan mo na si Maria Clara. Salud. Salud! Paumanhin, ngunit mayroon mo na akong aasikasuhin tungkol sa aking ama. Senyor Ibarra, hindi mo ba naisipita si Maria Clara? Susunod na lang. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng Binandok. Nagpatuloy siya sa daang sakristya. Naroon ang mga inchik na namimili ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Pagbati, Ibarra. Salamat, Senyor. Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa iyong ama? Oo, nabalitaan ko na kaya pagsahod. Ngunit hindi ko alam ano dahil. Alam ko may kinalaman ang mga praile dito. Ang mga alagad ng Diyos ay hindi talaga basta-basta. Salamat, Tiniente. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago. Napangiti na lamang si Kapitan Tiago sa pag-alala sa kanyang minamahal. Naaalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas, ang pagsayaw nila ng asawa sa Orlando upang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara.
Nawala lamang ang saya sa kanyang mukha na maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak kay Maria Clara. Sa azotea. Kahit kailan may hindi ka nawala sa aking isip. Dami ng magagandang babae sa Europa. Bakit hindi mo ako pinagpalit? Bakit ko naman gagawin iyon? Ikaw ang paksa sa akin, mga tala. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y hilikawan na yan lang nakagaman ng wagas na pagkamanghang. Hiling ka lang naman na tayo na sanang dalawa, siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Magandang araw. Alam niyo po ba kung nasaan ang puntod ni Don Rafael Ibarra? Hindi ko alam. Ang alam ko lang na itinapon na ito sa ilog. Ha? Ano? Itinapon sa ilog? Sino may gawa nito? Hindi ko alam ang detalye. Ngunit alam ko yung si Padre Damaso ang nagawa. Maraming salamat po. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pa uwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salve. Tinignan siya ng masama ni Ibarra, hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ikaw ba? Ikaw ba yun sa mga paring demonyo? Por favor, hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Ginoo. Sige, balaan niyo yung kapwa praile. Sa susunod, hindi ko na kayo palalapasin. Samantala, sa ikalawang palaping ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan ng simbahan. Ano ba nangyari sa'yo, Crispin? Natatakot po kasi ako sa koral at saka sa sakristan na mayor. Huwag kang magsalita ganyan, Crispin.
Mga pasaway na bata, bakit nandito lamang kayo at hindi nagpapatugtog ng kampana? Ngunit kailangan kami sa bahay. At sumasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo binabayaran ang mga ninanakaw mo. At wala naman po akong ninakaw dun sa inyo. Aba, sumasagot ka pa? Ito yun sa'yo. Mga Gwardyang Sibil, tulungan niyo ako! Sige, tulungan mo po ako! Bitawan niyo mo ako! Wala po akong ginawa sa inyo! Bitawan mo ako! Basilio, huwag mo akong iwan! Crispin! Basilio! Crispin! Crispin! Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nabibiging katahimikan. Pagdating ng 10 gabi ay nakapinig na ang buong simbahan. Kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapangdangos siya mula sa bintana ng kampanya. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sinuman ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na tampa ni Narcisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagbabate ng tuyong tawilis, tapang baboy damo at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at ng bitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Ang sarap naman ng luto ko ngayon. Sigurado magugustuhan ni Crispin at Basilio. Oy, tapos ka na ba magluto? Pwede bang hintayin mo muna ang mga anak mo? Sisweldo na kasi sila ngayon. Ay, squishy na buhay to. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng tira pang tawilis at iniis ang kanyang gutom dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Diyos ko, Mariosep, na paano kang bata ka? Kinapol po kami ng mga Gwardiya Sibil. Bakit ka duguan? Pinaputukan po kasi kami ng bala. Asan si Crispin? Nasa kumbento po. Buti naman. Nay, Ano iyon, anak? may sasabihin po ako. Ano iyon? Si Crispin po nahuli. Dahil po nagnakaw daw po siya. Hindi naman magnanakaw ang kapatid mo. Yan nga po eh. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Ano ito? Gagamutin natin. Kinaumagahan, umalis si Sisa at nagtungo sa simbahan upang makausap ang kura. Tao po! Tao po! Tao po! Ano yun? Gusto kong makita ang kura. Kura? Wala po ngayon ang kura. Gusto kong makita si Crispin. Crispin? Di ba po nasa bahay niyo lang po si Crispin? Si Basilio lang ang nandoon. Ganun po ba? Di ba nagnanakaw yung anak mo? Magnanakaw! Magnanakaw yung anak mo! Crispin! Nasaan ka na, anak ko? Crispin! Crispin! Nasaan ka? Pagdating sa kanilang tampa ay nagulat siya sa kanyang nakita.
mga gwardiya sibil na nasa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Ikaw ba si Sisa? Ako nga si Sisa. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nahuli na namin ang inyong bunso. Hindi magnanakaw ang bunso kong anak. Hindi magnanakaw ang mga anak Tayo ko. makukulong na. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. May Diyos pa ba? May Diyos pa ba? Ginawa ko naman lahat. Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Hindi ako baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa Basilio! Nakita mo ang mga anak ko. Wala akong nakitang bata dito. Bakit ka nakapasok dito? Hindi ako baliw. Anak! Crispin! Basilio! Anak! Anak! Crispin! Basilio! Anak! Anak! Crispin! Basilio! Crispin, anak! Crispin! Basilio, anak ko! Anak ko! Crispin! Basilio! Anak! Crispin! Crispin! Basilio! Asan kayo? Anak! Crispin! Basilio! At habang naliligo sila Maria Clara, pagkatapos nabutasan ang kanilang bangka. Hindi ka ba nababalaka sa mga nangyayari ngayon sa iyong pamilya, Maria Clara? Hindi, dahil naniniwala kung may Diyos na
Busog naman tila ang mata ni Padre Salvi kakatingin sa mga binibini. Tumungo naman si Ibarra kay Piloso Potasio upang humingi ng payo sa kanyang pinapatayo na paaralan. Oh, naparito kay Ibarra. Anong iyong kailangan? May nais na po ako isasangunin. At ano po ba ngayong isinusulat? Sumusulat ako para sa susunod na henerasyon. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Nakapag-ipon sila ng puhunan sa paggawa ng paaralan. Ilang araw nang lumipas pagkatapos magawa ang paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta de syudad. Nag-usap ang alkalde si Ibarra, puro papuri ang pinukol ng alkalde habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Isang malaking karangalan ng pangyayari na ito. Salud! Pinapagbati ng Radyo Monyo. Bakit hindi nyo pinagpatuloy ang iyong mga pinagsasabi? Ipinahagi lamang ni Ibarra ang kanyang mga nagawa sa Europa. Anong saysay ang ginawa niya doon sa Europa? Kung hindi ito para sa Pinas? Akala mo ba'y mangmang ako? Bawal sa langit ang iyong ugali, Ibarra. Ikaw nga'y alagad ng Diyos, subalit ganyan na yung pag-uugali. Katulad ka nga ng iyong ama, Ibarra. Tumayo kayo! Kaya niyong masaktan! Ibarra! Itigil mo na Ibarra para kay Maria Clara! Ibarra, itigil mo! Ibarra! Ibarra! Alam kong may tinatago kang liham galing kay Ibarra. Ang sulat na ito ay naglalaman lamang ng aming pagkakunta. Alis na po. Adios, Padre. Miguel ba? May liham ako dito na tiyak makakadala ng skandalo sa iyong ama at iyong ninong. Anong liham yun, Padre? Alam mo ba na si Padre Damaso ang iyong tunay na ama? Por favor, hindi mo dapat yung sasabihin laban sa iyong kapwa-sugo ng Diyos. Tama na, Padre! Tama na! Maria Clara, ba't nandito ka? Pupuntahan sana kita bago ako lumuwas sa Maynila. Ikaw ba? Ikaw ba ang aking ginagalang na ama? Ba't ka tumatangis? Ikaw ba ang tunay kong ama? Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Crisostomo? Huwag mo idamay si Crisostomo dito. Sino nagsabi sa'yo niyan? Sino naninira sa akin? Sino? Kaya mo ba ito tinago dahil alam mo nakakasira ito sa'yo? Huwag kang magsinungaling, Padre, dahil nasa tahanan tayo ng Diyos. Batid niya ang katotohanan. Magsimula ka nang magkumpisal, Padre. Dito dapat malaman ni Tiago. Nasisira ang pinundar namin para sa iyo. Nasasaktan si Tiago. Si Tiago!
Maria Clara! Huwag mo akong hawakan. Totoo nga ba kay aking tunay na magulang? Ang aking buhay ay puno ng kasinungalingan. Ang isang kagaya mo ay isang masamang praile. Ako nang makita at makausap ka. Naway sampahan tayo ng Diyos! Samantala si Elias ay kinakausap ang isang matalik na kaibigan sa gubat ng Batangas. Kapitan, kumbintsado na ako magtatagumpay ang ating plano dahil lang dito na si Senyor Ibarra. Si Ibarra, yung mayaman, wala na yung nagawa na tama. Sigurado akong walang mamamatay kung papayag si Senyor Ibarra. Sige, maghihintay ako. Pagkatapos muli ng ilang araw. Sa susunod na araw ay dadami pa ang iyong pera. May papangako mo ba ito sa akin? Hindi ko to ipagsasabi. Dadalhin ko to sa kamatayan ko. Papayag ba yung kapatid mo sa sinabi ko sa kanya? Mapapahiram mo ba kami dyan? Pangako, babayarin namin. Hindi pwede dahil gagamitin ni Senyor Ibarra para sa pagpapatayo ng paralan. Huwag mong kalimutan yung sinabi ko dahil mayaman si Senyor Ibarra. Sige, bayag na kami. Napadaan ng mag-asawa sa bahay ng Alperes. Tulad ng dati ay matatanaw si Doña Consolacion. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina. Tingin mo dyan, naiingit ka ba? Ano ba, hindi ka ba naiiya? Gusto mo bang tanggalin ko yung pustiso mo? Sa pagkakala mo doon niya Consolacion, hindi kami pobre. Sa pagkakasophistikadong tao ko ay walang nakakapasok sa aming Alperes. Hindi na nakakapasok ang Alperes sa inyong bahay. Pero ang mga taong may kapansanan, katulad ng asawa mo, ay nakakapasok naman. Talaga ba? Sinusubukan mo ang pasensya ko. Halika dito, bumaba kang bruha ka. Labandera! Tawan mo ako! Hayop ka! Hindi ka nahiya! Hindi ka nahiya! Ha? Hindi ka nahiya! Ha? Mga Diablo, hindi ba kayo nahiya? Kababain yung tao? Samantala, natagpuan na ang bangkay ng anak ni Sisa. Anak! Bakit mo ko iniwan? Crispin! Crispin! Anak! Nag-usap naman si Ibarra at Elias tungkol sa kanilang plano. Sinabi sa kanya ni Elias na maikling saysay ang kanyang pakikipagsalitaan sa pinuno ng mga tulisan, ngunit inilihim ang mga pag-aalinlangan at ang mga balak nito. Pinakinggan naman siya ni Ibarra at naghari ang isang mahabang hindi pag-imik ng dalawa. Napagkasunduan daw ng pinuno ng mga tulisan na hilingin sa kanya ang ilang bagay tulad ng pagbabago sa pamahalaan, pagbibigay ng katarungan, pagbawas sa kapangyarihan ng mga gwardiya sibil at pagkilala sa dignidad ng mga tao. Sinabi rin niya na kung minsan ay nakakasama ang pagbabawas sa kapangyarihan ng tao. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Siya si Linares, ang pamangkin ni Tiburcio. Sa lahat ng mga lalaki, ang aking pamangkin ang pinakamayaman sa ating bayan. Pag magpakasal sila ni Maria Clara, ang inyong pamilya ay sasagutin namin. Alam niyo naman na gusto mo Ibarra na si Maria Clara, di ba? Hanggang ngayon, umaasa pa kayo sa pamilya ng mga Ibarra?
Naisipan ni Elias na bumalik sa bahay ni Ibarra. Nalaman niya sa mga utusan ang nangyari sa kanilang amo. Nagkunwari siyang umalis, ngunit ang totoo ay umikot lamang at tumaan sa bakod. Maraming paputok daw. Mga tulisan ba? Alam niyo ba ang itinangkang takasin ni Ibarra si Maria Clara at iniligtas ito ng Kapitan Tiago? Dabang nasugatan si Kapitan Tiago at kailangan itong dalhin sa Maynila. At si Maria Clara naman ay kailangan ipakasal sa binatang Kastila. Nag-uusap si Elias at si Ibarra na makakita sila ng mga Gwardiya Sibil. Pinagbabaril sila at pinaalis ni Elias si Ibarra. Umalis na din ang mga Gwardiya Sibil pagkakita ng mga dugo. Sinubukan namang hulihin ni Basilio ang kanyang inang si Sisa. Nanay mo ba yan? Oo, sumagabilang buhay na siya. Hindi na din ako magtatagal sa mundo bilang. Hindi ko na din makikita ang sikat ng araw. Kunin mo ang mga ginto ko at isama mo ko sa liting ng lunan. Magsimula ka ng bagong buhay. Sa bahay ng Kapitan Tiago, pinahayag ni Alperes ang balitang dudurog sa puso ni Maria Clara. Nagpadala ng sulat at kwintas na bigay ni Kapitan Tiago sa kanyang anak. Natagpuan ang kwintas na ito sa tabi ng isang sunog na katawan. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay, iyasan na titirang segundong kayakap ka. Maaari bang makunwaring akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Makasakaling makita kita muli pagsikat ng araw, paglipas ng
na. Umuwi ako dahil kailangan ako ng mahal ko si Maria Clara. Maria! Maria! Bakit nakakandado ang pinto? Maria Clara, buksan mo ang pinto. Gagawa ko ng isang eksorsismo. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos! Isa kandokin! Bakit ka rito? Paano ka nakapasok rito? Bakit mo ba pinabihihirapan ang iyong sarili? Lumayas ka! Layas! 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 Isa kang Diablo! Bakit ganyan ang pagtrato mo sa banal-banalan? Lumayas ka rito! Layas! 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 Inuutosan kita bilang sugo ng Diyos. Umupo ka at magsasagawa ko ng eksorsismo. Eksorsismo? Isa kang demonyo! Demonyo! Wag! 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 Papatayin kitang demonyo ka! Papatayin ko sarili ko! Julia, wag! Kasama ang mga anghel para hindi na ako masaktan. Wala nang halaga ang aking buhay! Wait lang ha. Isa pa ba tayo? Malalaman mo yan dahil hindi ka tapos ang gusto mo. Nang matapos ang panunungkulan ni Padre Damaso sa San Diego, siya ay ninirahan sa Manila at sa kalaunan ay inilipat sa malayong probinsya. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa bangungot.
Samantala si Padre Salve pansamantalang nanungkulan sa Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Lumipat na rin si Padre Salve sa Manila habang hinihintay ang pagiging obispo. Bago tuluyang maging monha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay dumanas ng paghihirap ng damdamin, naging mapag-isip at nawala ng tiwala sa mga tao. Matapos niyang makalabas ng kumpento, sinabihan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o San Diego. Dahil gusto niyang mabuhay mag-isa, inatupag na lamang ni Kapitan Tiago ang paglalaro ng syempo, sabong at paghitit ng marijuana. Sa huli, lalibot na rin siya ng mga tao. Ang kanyang negosyo ay nabaliwala at nalulong na siya sa pagsasabong. Okay ka lang ba? Okay lang, ma'am. Salamat. Wala ka naman.